Hello po sa lahat ng listeners. Ako nga pala si Yara Suarez, isang babaeng minahal ang asawa niya ng buong buhay. Simula nang ikasal kami, binigay ko na sa kanya ang lahat, kahit pa ang pinamana sa akin ng mga magulang ko. Pero hindi ko inaasahan na sa kabila ng lahat ng sakripisyo at binigay ko sa kanya, ay baliwala lang pala iyon dahil may iba pala siya na gusto. At ito ang kwento ng buhay ko. Saan ka pupunta, Han? Napatingin si Yara sa kanyang asawa na si Charles. Dadalaw lang ako sa opisina. Gusto ko lang kamustahin ang mga empleyado natin. At syempre, ang kumpanya. Alam mo na, matagal na rin akong hindi nakakadalaw sa kumpanya. Lumapit naman si Charles sa babae at niyakap ito mula sa likod. Hindi mo na kailangan gawin yon, Han. Nandoon naman ako kaya okay ang lahat. Sasabihan na lang kita kapag may problema, okay? Gusto ko nandito ka lang para makapagpahinga ka at mabuo na rin ang bibi natin. Inihilig ni Yara ang kanyang ulo sa balikat ng asawa niya. 2 taon na silang kasal ng asawa niya, pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak. Nagpa-check up na sila at nalaman nila na pareho silang pagod sa trabaho, kaya nahihirapan silang makabuo. Kaya naman mas pinili na lang ni Yara na tumigil sa trabaho at magpahinga sa bahay para magka-baby na sila. Kaya ang asawa na niya ang nagmamanage sa kumpanya ng mga magulang niya. Matagal nang patay ang mga magulang niya na hindi man lang nito naabutan si Charles. Habang nagluluksa siya sa pagkamatay ng mga magulang niya noon, ay siya namang pagdating ni Charles sa buhay niya. Nagkaroon siya ng kakampi at sandalan, kaya lahat ay gagawin niya para sa asawa. Napabuntong hininga na lang si Yara. Sana talaga magka-baby na tayo para maging isang buong pamilya na tayo. Gusto ko pa naman ng maraming anak. Hinawakan ng lalaki ang magkabilang balikat ni Yara at pinaharap dito. Hinaplos nito ang pisngi niya. Magkakabibi din tayo, okay? Kaya kung ako sa'yo, susundin mo ang payo ng doktor. Dito ka na muna sa bahay at magpahinga. Huwag mo na munang isipin ang tungkol sa kumpanya dahil ako nang bahala doon. Tumango naman si Yara at sinapo ang muka ng asawa. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa buhay ko. Napangiti naman ang lalaki. Oh sus, ang sweet talaga ng asawa ko. Kaya napakaswerte ko sa'yo. Niyakap si Yara ng kanyang asawa. Nakita ng lalaki ang pagbaba ni Rebecca, ang stepsister ni Yara. Ngumiti ang babae sa lalaki na tila may sinasabi ang mga mata nito. Nako, ang aga-aga, ang sweet na ninyo. Baka mamaya, mapuno na ng langgamang bahay na to. Napakalas na lang si Yara sa kanyang asawa at tumingin sa kanyang kapatid. Actually, stepsister ni Yara ang babae. Nang mamatay kasi ang kanyang ina, ay muling nag-asawa ang kanyang ama at may anak na ang naging pangalawa nitong asawa. Okay naman si Rebecca at si Yara at ang mami nito noong nabubuhay pa. Kaya kahit hindi sila totoong magkapatid, ay close naman sila. Napailing na lang si Yara sa sinabi ng kapatid. Papasok ka na rin ba sa opisina? Tumango si Rebecca. Tamang-tama, sumabay ka na kay Charles dahil aalis na rin siya. Nagkatingin na naman sina Rebecca at Charles. Ngumiti na bumaling ang babae kay Yara. Kung okay lang ba naman kay brother-in-law, why not? Tumingin naman si Yara sa kanyang asawa. Okay lang ba, Han? Tumango naman ang lalaki. Sure, sa isang lugar lang din naman ang pupuntahan namin. Tumingin ang lalaki kay Yara. Alis na kami, Han. Hinalikan ng lalaki sa pisngi si Yara. Okay, Han. Mag-iingat kayo sa biyahe. Nauna nang umalis ang lalaki. Lumapit naman si Rebecca kay Yara at hinalikan ito sa pisngi. Bye, sis. Ngumiti naman si Yara sa kapatid at kumaway na. Dahil sa sanay na siyang may ginagawa,
ay ginagawa na lang niyang busy ang sarili sa garden o kaya naman minsan ay nagtatahi siya. Nang maboard siya ay napagdesisyonan niyang magpunta sa mall. Tinawag na niya ang driver niya. Habang papunta sa mall ay nag-text si Yara sa kanyang asawa na sinasabi kung ano ang ginagawa niya. Maya-maya ay nagtataka siya dahil bumibilis ang takbo ng kotse. Manang Cesar, bakit po bumibilis ang takbo natin? Nagtaka si Yara nang makita sa salamin ang pag-aalala ng driver. Mom, nawalan po tayo ng preno. Nanlaki ang mga mata ni Yara. Hindi niya alam kung saan hahawak. Ano? Paanong nawalan tayo ng preno? Umiling ang driver. Hindi ko rin po alam, ma'am. Humawak na lang po kayo ng mabuti. Nawala na ng kontrol ang driver sa kotse, dahilan para mapapikit ng mariin si Yara. Umiiyak na rin siya at kinakabahan. Papaano na lang kung mamamatay na siya ngayon? Papaano na ang asawa at kapatid niya? Hindi pa niya kayang mawala sa mundong ito. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya natutupad ang pangarap na magkaroon ng mga anak. Hindi na alam ni Yara kung ano ang sumunod na nangyari. Basta ang naramdaman niya ay bumangga ang kanilang sakyan at nawalan na siya ng malay. Nagising na lang siya nang nasa ospital na siya. Ang puting kisame agad ang bumungad sa kanya. Napatingin siya sa gilid nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Kumusta na po ang lagay ng asawa ko, Dok? Tanong ni Charles sa doktor na tumingin kay Yara. Okay naman ang asawa mo, sir. Mabuti na lang at na pwede niyang ikapahamak. Ang kailangan na lang muna niyang gawin ay magpakalakas para maging maayos na siya. Excuse me. Lumabas na ang doktor at napatingin ang lalaki kay Yara. Kaagad itong lumapit sa kanya nang makita siyang gising na. How are you, hon? May masakit ba sa'yo? Nakita ni Yara ang pag-aalala sa mukha ng asawa. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya kahit na masakit ang katawan niya. Okay lang ako, Han. Masakit ang katawan ko pero ayos lang. Kumunot ang noo ng lalaki. Ano bang nangyari? Napailing naman si Yara. Hindi ko alam eh. Ang sabi lang ni Mang Cesar, nawalan kami ng preno. Biglang naalala ni Yara ang driver niya. Kumusta pala si Mang Cesar? Tatayo na sana siya nang pigilan siya ng asawa. Okay lang siya, Han. May mga natamong sugat si Mang Cesar. Pero magiging maayos din siya. Nakahinga naman ng maluwag si Yara. Sa buong buhay niya kasi ay ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Nakaranas na muntik nang mamatay. Maya-maya pa ay pumasok na ang mga pulis. Anong kailangan nyo, mga sir? Hinawakan ni Charles ang kamay ng asawa. Nandito lang po kami para magtanong sa nangyaring aksidente. Napabuntong hininga naman si Charles. It was just an accident. Nawalan daw ng preno ang sasakyan ng asawa ko. Napatango naman ang pulis. Gusto niyo po bang ipaimbestiga namin ang nangyari? Hindi maiwasan ni Yara ang magtaka. Baka lang po kasi na may nagtatangka sa buhay ni Mrs. Agustin. May kakilala po ba kayo na may galit sa inyo? Umiling na nagtataka si Yara. Bago pa man siya makasagot ay sumagot na si Charles. Walang kaaway ang asawa ko. Actually, ay napakabait niya at mahal siya ng mga tao sa kumpanya namin. Nasa bahay lang nga siya ngayon para magpahinga. Napabuntong hininga ang lalaki. Alam niyo mga sir, aksidente lang po talaga ang nangyari. Siguro ay nagkataon na naputol yung brake at hindi napansin ng driver namin. Tumingin ang pulis kay Yara. Sigurado po ba talaga kayo, ma'am, na hindi niyo na paimbestigahan ang kasong ito? Napatingin si Yara sa lalaki nang pisilin nito ang kanyang kamay. Hindi na po, sir. Tumingin si Yara sa mga pulis. Siguro nga po ay nagkataon lang na nawalan ng preno ang sasakyan namin. I'm really sorry for the inconvenience.
At handa naman po kaming magbayad sa kung ano man ang nasira namin. Tumango naman ang mga pulis. Okay ma'am, aalis na po kami. Salamat po sa oras nyo. Umalis na rin ang mga pulis at naiwan si Nayara at ang asawa niya. Napapailing naman si Charles. Ano bang pinagsasabi nila? Wala namang tao na magtatangka sa buhay mo. Napakabait kayo ng asawa ko. Sabi ni Charles at hinaplos ang mukha ni Yara. Ngumiti na lang siya sa asawa at hindi na pinaalam ang gumugulo sa kanyang isipan. Alam niya na naging mabait siyang tao, pero hindi niya maalis sa isip na kung papaano na lang ay may nagtatangka talaga sa buhay niya. Sa nakalipas na araw ay nasa kwarto lang si Yara at nagpapagaling. Han, okay na ako. Pwede naman na akong lumabas kahit dyan lang sa may garden. Sabi ni Yara dahil ilang araw na siyang nasa kwarto lang. Naboboard na ako dito. Dinadalahan lang siya ng mga pagkain. Wala siyang ibang ginagawa sa kwarto, kundi ang kumain at matulog. Minsan ay nagbabasa lang din ng libro. Fine, pero dito ka lang sa bahay, okay? Tumango naman si Yara at niyakap ang asawa. Thank you, Han. You are the best. Umalis na rin ang lalaki para pumasok sa opisina. Nang matapos ang agahan ni Yara, ay pumunta na siya sa garden. Napangiti siya nang nanatiling maganda ang mga tanim niya. Kumusta na kayo, Ma'am Yara? Napatingin si Yara sa kanyang likod nang may magsalita mula dito. Miguel? Bulalas ni Yara sa pangalan ng lalaki. Si Miguel ang kanilang hardinero at ang kasama niya sa pagtatanim. Naging kaibigan din niya ito dahil halos ito ang kasama niya sa garden araw-araw. Halos magkasing edad lang din sila ng lalaki. Matagal na rin itong nagtatrabaho bilang hardinero sa kanila. Hindi pa man sila mag-asawa ni Charles. Eto, ayos lang naman. Buhay pa rin. Bahagyang natawa ang lalaki. Wala biro pa rin po kayo sa kabila ng nangyari sa inyo. Ngumiti naman si Yara at hinaplos ang tanim niyang rosas. Oo naman. Kung daramdaman ko ang nangyari sa akin, baka mas stress lang ako. Tumango-tango ang lalaki. Mabuti yan, ma'am. Nag-aalala pa naman kami sa inyo nang mabalitaan namin ng nangyari sa inyo. Sigurado ako na malulungkot ang mga tanim niyong halaman kapag nawala na ang nag-aalaga sa kanila. Nakangiting tumingin si Yara kay Miguel. Salamat sa pag-aasikaso sa kanila habang nagpapagaling ako. Nakangiti namang tumango ang lalaki. Wala po yun, ma'am. Inasikaso na ni Yara ang mga alaga niyang tanim habang nagkukwentuhan naman sila ni Miguel. Halos alam din niya ang buhay ng lalaki dahil sa mga kwento nito. Mabait ang lalaki at masipag. Ito lang din ang inaasahan ng pamilya nito maliban sa pagtatanim ng palay sa bukid. Nang sumapit ang hapon ay pumasok na si Yara para magmeryenda. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok sa kusina ay naririnig na niya ang bulong-bulungan ng mga katulong. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo, Esther? O baka naman namamalikmata ka lang? Tumango ang katulong na si Esther. Oo, Myrna. Sigurado talaga ako sa nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Napapailing naman si Yara dahil nagchichismisan ang mga katulong. Wala namang kaso iyon sa kanya. Basta nagagawa lang ng mga ito ang trabaho nila. Papasok na talaga sana sa kusina si Yara nang mapahinto siya sa sunod na narinig niya. Kitang-kita ko talaga na naghahalikan sina Sir Charles at Ma'am Rebecca sa garden. Gustong sagurin ni Yara ang katulong dahil sa pinagsasabi nito pero natigilan siya sa sunod na sinabi ng katulong. Hindi lang yun ang unang beses na nakita ko silang magkasama. Ilang beses ko na silang nakita pero hindi ko lang sinasabi dahil baka mapagbintangan ako. Bakit kaya hindi natin isumbong kay Ma'am Yara ang nakita mo? Agad na umiling ang katulong at bagyang natakot.
Ayoko nga. Baka mamaya, hindi ako paniwalaan ni Ma'am Yara. Sino ba naman ako kung ikukumpara mo sa asawa niya? Siyempre sa asawa niya siya kakampi. Nagsalita naman ang kasama nilang babae. Pero, papaano naman si Ma'am Yara? Napakabait niya pero niloloko lang pala siya ng asawa niya at ng kapatid niya. Inilagay ng babae ang kamay nito sa bibig para patahimikin ang kasama nito. Huwag kang maingay, baka mamaya may makarinig sa'yo at makarating ito kay Ma'am Yara. Napamuntong hininga ang babae. Hayaan na lang natin na siya ang makatuklas sa ginagawa ng asawa at kapatid niya. Huwag na tayong makialam at baka mamaya ay mawalan pa tayo ng trabaho. Napapailing naman ang mga katulong. Kawawa naman si Ma'am Yara. Napasandal sa dingding si Yara habang hawak ang puso niya. Kanina pa ito sumisikip sa mga naririnig niya. Hindi siya makapaniwala. Pero mas lalong nanaig sa kanya ang hindi maniwala sa sinasabi ng katulong. Hindi magagawa sa kanya ng asawa niya at kapatid ito. Umiling na lang siya at napagdesisyonan na baliwalain ang mga narinig niya. Kinagabihan ay hindi makatulog si Yara dahil hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa isip niya ang mga narinig niya kanina mula sa mga katulong. Hanggang ngayon ay wala pa rin si Charles dahil nag-overtime ito sa trabaho. Malapit na rin mag-lunch ang bago nilang branch kaya alam niyang busy ang asawa niya. Habang nasa veranda ay nakita niya ang kotse ng asawa niya. Napangiti na lang siya nang makita ang asawa na lumabas ng kotse nito. May dala itong bulaklak na alam niya na para sa kanya. Kaya sinong maniniwala na niloloko lang siya ng asawa niya. Tatawagin na sana niyang asawa nang pumunta ito sa passenger side at binuksan ito. Natigilan siya nang bumaba ang kapatid niyang malaki ang ngiti sa labi. Dahil sa oras na ito ay tulog na ang lahat ng tao maliban sa kanya. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kapatid sa bewang nito at sabay na pumasok. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Mabilis na nahiga si Yara sa kama at nagkunwaring natutulog. Hinintay niyang makapasok ang lalaki sa kwarto nila. Maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Yumanig ang kama na senyales na nasa tabi na niya ang asawa. Hindi gumalaw si Yara at nagkunwaring tulog na. Na hindi man lang siya nito inistorbo at mukhang natulog na rin. Hindi niya alam kung papaano siyang nakatulog sa dami ng iniisip niya at sa nakita niya. Kinabukasan ay hindi nakita ni Yara ang bulaklak na dala ng asawa niya kagabi. Nang makalabas siya sa kwarto ay nakita niya si Rebecca na may bitbit na bouquet. Pilit siyang ngumiti sa kapatid. Ang ganda naman ng bulaklak na yan, Rebecca. Kanino galing? Ngumiti naman ang babae na tila kinikilig. Maganda ba? Tumango naman si Yara bilang sagot. Galing to sa boyfriend ko. Ang sweet niya, no? Napakuyom na lang ang kamao ni Yara pero hindi niya pinakita sa babae. Hindi kaya totoo ang sinasabi ng mga katulong pero kailangan niya ng pruweba. Ipapakilala mo din naman siya sa akin? Ngumiti lang ang babae. Sure sis, pagdating ng tamang panahon at ipapakilala ko rin sa'yo ang boyfriend ko. Nang umalis ang kapatid at asawa niya, ay tumawag siya sa kakilala niyang naglalagay ng CCTV. Kagaya noon ay sabay na pumapasok ang asawa at kapatid niya. Hindi niya ito pinag-iisipan ng masama. Tapos, malalaman na lang niya na niloloko lang pala siya ng mga ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kapag nalaman niya ang totoo. Pero may parte pa rin kay Yara na umaasa na sana wala ngang relasyon ang dalawa. Nagpalagay siya ng CCTV sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa garden kung saan nakita ng katulong ang dalawa. Maliit lang siya na hindi mapapansin ng mga tao.
Sinabihan din niya ang mga katulong na huwag sabihin sa kanyang asawa at kapatid ang pinalagay niya. Mukhang alam na rin ng mga katulong ang alam niya, kaya hindi na ito nagsalita. Kinabukasan ay nireview ni Yara ang CCTV footage ng bahay. Napakuyom siya ng kamao at napaiyak na lang nang makita ang dalawa sa hardin na naghahalikan. Mga hayop! May diing sabi ni Yara habang nakatitig sa video. Sa hardin ko pa talaga kayo naglalandian. Hindi niya inaasahan na magagawa ito sa kanya ng dalawang tao na pinagkakatiwalaan niya, ang asawa niya at ang kapatid niya. Pero bakit? Hindi niya alam kung bakit pumatol ang kapatid niya sa asawa niya. Gayong alam naman ito na asawa niya ito. Ang dami niyang tanong pero hindi niya magawa na kumprontahin ang dalawa. Nalilito siya. Isang gabi, nagising si Yara nang lumabas ang kanyang asawa sa kwarto nila. Dahan-dahan niya itong sinundan. Nakita niya ang dalawa sa may garden. Natawa na lang siya nung mapakla. Kung saan pa talaga siya tumatambay at nagtatanim para maging maganda ang hardin, ay doon pa ginawang tagpuan ng dalawang ahas. Sa bagay, saan ba naman pupunta ang dalawang ahas kung hindi sa damuhan? Kaagad na niyakap ni Rebecca ang lalaki. Mabuti naman at nakapuslit ka. Ngumiti ang lalaki at hinaplos ang pisngi nito. Matitiis ba naman kita? Hinalikan ng lalaki ang babae. Napahawak na lang sa dibdib si Yara dahil sumisikip ito. Kitang-kita ng dalawang mata niya ang kataksilan ng dalawa. Dahil dito ay masasabi niya na totoo nga ang nakita ng katulong. Humiwalay si Rebecca. Teka, anong gagawin natin ngayon? Hindi nag-work ang plano natin sa pagpatay sa kapatid ko. Biglang natigilan si Yara. Napaisip naman ang lalaki. Nag-iisip nga ako ng kung anong pwedeng gawin natin. Kung papaano natin papatayin ang kapatid mo. At palalabasin natin na aksidente lang ang nangyari. Isinablay ni Rebecca ang dalawa nitong braso sa balikat ng lalaki na tila niyayakap. Gusto ko nang mawala si Yara para masolo na kita at para na hindi na tayo palihim na nagkikita. Ngumiti naman ang lalaki at hinaplos ang pisngi nito. Just be patient, okay? Ang tagal na natin itong ginagawa at alam ko na sa susunod nating plano ay magtatagumpay tayo. Kapag nawala si Yara ay magiging malaya na tayo at ang lahat ng kanyang kayamanan ay mapupunta sa atin. Ngumiti si Rebecca. What if, pasabugin na lang natin ang kotse at palabasin na may wiring na naputol kaya sumabog ang kotse? Napaisip naman si Charles. Oo nga no, in that way ay hindi na talaga siya makakaligtas. Ang galing talaga ng sweetheart ko. Susugurin na sana ni Yara ang dalawa nang biglang may humila sa kanya at dinala siya sa malayo. Bitawan mo nga ako, Miguel! Huminto sila kung saan medyo malayo na sila sa dalawa. At anong gagawin mo, ma'am? Susugurin mo sila. Sasabihin mong nahuli mo na sila. Binawi ni Yara ang kanyang kamay mula sa lalaki at galit na tumingin dito. Oo, yun nga ang gagawin ko. Napabuntong hininga na lang si Miguel. Hindi mo ba naisip na pwede silang mag-deny sa binibintang mo sa kanila? Napakunot noo si Yara. Ano pa bang ide-deny nila? Narinig kong usapan nila. Loud and clear. Muling napabuntong hininga ang lalaki at tumitig sa mga mata ni Yara. Ma'am, kung gusto mo talaga silang mahuli, ay dapat may ebidensya ka. At kung gusto mong gumante, ay palihim kang gumante. Mas lalong kumunot ang noo ni Yara na tila hindi naiintindihan ang sinasabi ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ang lalaki sa paligid.
Bukas na lang po natin pag-uusapan habang nagtatanim sardin para walang makakahalata. Bumalik na po kayo sa kwarto niyo at baka bumalik ang asawa niyo. Magtaka pa yon kapag hindi kanya inabutan sa kwarto niyo. Napaisip naman si Yara at napagdesisyonan na sundin ang lalaki dahil may punto rin naman ito. Bumalik na siya sa kwarto at nagpanggap na natutulog. Hanggang sa makatulog siya ay hindi pa rin dumadating ang asawa. Kinabukasan ay hindi pinapahalata ni Yara na alam na niya ang lahat ng plano ng dalawa at ang relasyon ng mga ito. Naisip niya kasi ang sinabi ni Miguel kagabi. Kaya nang makaalis ng asawa at kapatid niya, ay pumunta na siya sa hardin at nakita niyang naroon na si Miguel. Lumapit siya sa lalaki. Anong plano mo? Kunwari namang nag-a-arrange si Miguel sa mga halaman. Bakit hindi po natin ibalabas na nagtagumpay sila sa mga plano nila? Mas lalong kumunot ang noo ni Yara. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila kagabi? Bahagyang napalakas ang boses ni Yara, dahilan para mapatingin siya sa paligid. Mabuti na lang ay walang tao, kaya naman hinanaan na niya ang boses niya. Pasasabugin nila ang kotse ko, kasama ako. Kaya, papaano natin mapapalabas na kasama ako sa pagsabog? May naisip po akong paraan. Hahayaan niyo po ba kung tulungan kayo? Tanong ni Miguel habang seryosong nakatitig kay Yara. May kapalit ba ang pagtulong mo? Umiling naman ang lalaki. Wala po, Ma'am Yara. Gusto ko lang pong suklian ang kabutihan niyo at ang lahat ng tulong na naibigay niyo sa akin. Kayo po ang nagbigay ng pera para sa pampaopera ng tatay ko noon. Kaya bilang utang na loob ay tutulungan ko kayo. Napaisip naman si Yara. Maliban sa lalaki, ay wala nang nakakaalam ng lahat. Hindi na rin naman niya pwedeng sabihin kaagad sa mga pulis ang balak na pagpatay ng asawa at kapatid niya sa kanya. Lalo na, sabi nga ni Miguel, ay wala siyang ebidensya. Hindi sapat na nakita niya at narinig ang dalawa. Anong naisip mong plano? Ngumiti naman si Miguel, dahilan para magtaka si Yara. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Pinagplaplanuhan na akong patayin tapos ngumingiti ka pa dyan? Ngumiti at umiling si Miguel. Masaya lang po ako, ma'am, dahil pinagkakatiwalaan niyo ako sa buhay niyo. Ngayon lang na-realize ni Yara na tama ang sinasabi nito. Dahil sa pagpahig niya sa plano nito ay parang pinagkakatiwalaan na rin niya ito sa buhay niya. Pero wala naman siyang choice at isa pa, maliban sa pagiging hardinero ng lalaki, ay naging kaibigan na rin naman niya ito. Ngumiti si Yara sa lalaki. Because I trust you, Miguel. Napangiti na lang ang lalaki at sinabi ang plano nito. May kakilala itong mekaniko na pwedeng umayos ng sasakyan bago umalis si Yara. Aalis ang babae na mag-isa para walang madamay. Kukuha sila ng bangkay sa isang purinarya na wala ng kamag-anak at iyon ang isasakay nila sa kotse na sasabog. Ilalagay lang nila sa katawan ng bangkay ang mga suot na alahas niya para masabi ng mga pulis na siya nga ay bangkay ngayon. Kapag napaniwala na nila na patay na siya, ay doon na muna siya sa probinsya ni na Miguel maninirahan. Uuwi din naman ang lalaki at magpapaalam para magbakasyon para samahan siya sa probinsya at doon paplanuhin ang pagbabalik ni Yara. Sigurado ka ba talaga na ayaw mong magpasama kay Manong Cesar? Tanong ni Charles kay Yara nang sabihin nito na aalis siya. Ngumiti si Yara at hinawakan sa magkabilang balikat ang asawa. Ako na lang ang magdadrive, Han. Baka kasi matagalan ako doon. You know, matagal rin kaming hindi nagkita ni Clarice. Napasimangot naman ang lalaki. I'm going to miss you. Kung hindi lang alam ni Yara ang kabulastugan na ginagawa ng asawa, ay baka kinilig na siya. Pero dahil alam na niya ang totoo, ay para siyang nandidiri. Habang sweet kasi ito sa kanya,
ay sweet din ito sa iba. Niyakap ni Yara ang lalaki. I'm going to miss you too, Han. Don't worry. Tatawag naman ako sa'yo. I'll update you. Nakita ni Yara ang paglabas ng kanyang kapatid kaya kumalas siya mula sa pagkakayakap sa asawa. Rebecca, ikaw na muna ang bahala sa asawa ko habang wala ako. Ngumiti nang makahulugan si Yara sa babae pero mukhang hindi nito na-gets ang ibig niyang sabihin kaya ngumiti ito. Lumapit si Rebecca sa kanila. Sure sis, ako nang bahala sa asawa mo at sisiguraduhin ko na walang ibang makakalapit dito. Nakangiti man si Yara sa dalawa ay palihim na umikot naman ang mga mata niya sa sinabi ng kapatid. Tuluyan na siyang nagpaalam sa dalawa at umalis na. Nang mawala na sa paningin nila ang sakyan ay nakangiti naman ang dalawa. Naayos mo na ba ang kotse? Bulong ng babae kay Charles. Ngumiti naman ang lalaki. Yes, sweetheart. Sinisigurado ko na hindi na tayo papalpak. Hintay na lang natin na tumawag ang pulis para magbalita sa atin ang tungkol sa kamatayan niya. Nakangising sabi ng lalaki at pumasok na ng bahay. Kagaya ng plano ay bumiyahe si Yara papunta sa isang beach house. Nag-alibay siya sa asawa niya na makikipagkita muna siya sa dati niyang classmate. 3 days siya doon. Agad din namang pumayag ang lalaki, lalo na ang kotse nito na sinira nito ang gagamitin niya. Mukhang hindi na talaga makapaghintay ang dalawa na siya ay mamatay. Pero hindi sasabog ang kotse na pinagmamaneho ni Yara. Bago niya ito ginamit ay palihim itong pinaayos ni Miguel sa kaibigan nitong mekaniko. Huminto si Yara sa lugar kung saan walang katao-tao. Maya-maya pa ay dumating na nga ang kaibigan ni Miguel na may dalang bangkay. Nakita niya ang mukha nito na halos magkapareho lang sila ng katawan. Ito lang po ang nakita kong bangkay ng halos kasing katawan mo, ma'am. Sabi ni Alex, ang taong kinuha ni Yara para kumuha ng bangkay. Ang suot ng babae ay kagaya ng suot niya at ang ilang mga accessories. Inilagay na rin ng lalaki ang katawan ng bangkay sa driver's seat. Isa na lang po ang bagay na pwedeng maging ebidensya na kayo po ito. Tinignan ni Yara ang kanyang engagement at wedding ring. Pina-engrave pa ito ni Charles kaya nang mag-propose ang lalaki sa kanya ay wala siyang pagdadalawang isip na umuo. Hinubad niya ito at binigay sa lalaki. Ipinasuot naman ito ni Alex sa bangkay. Ayos na po ang lahat, ma'am. Tumango na lang si Yara at sumakay sa kotse. Umalis na rin sila at hindi nagtagal ay nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Senyales na iyon na sumabog na ang sakyan. Tinawagan din ni Alex ang police station at nag-report na may sumabog na sasakyan para maibalita kay Charles na nawala na siya. Dinala si Yara ni Alex sa probinsya ni Miguel. Nauna nang umalis ang lalaki kahapon pa, kaya naman sinalubong siya ni Miguel nang makarating sila. Kamusta ang biyahe niyo, ma'am? Hindi ba kayo nahirapan? Maliit na ngumiti si Yara. Hindi naman. Tumango si Miguel. Pasok na po kayo, ma'am, at magpahinga. Alam kong pagod kayo sa biyahe at sa nangyari. Hindi na nagsalita pa si Yara at nagpahinga na lang. Sa kwarto siya ni Miguel matutulog habang ang lalaki naman ay doon sa kwarto ng mga kapatid nito. 4 na magkakapatid sina Miguel at ang 3 ay nag-aaral pa at siya ang nagpapaaral. Napatingin si Yara sa kwarto ng lalaki. Kahit pabahay kubo lang ang bahay nito, ay maganda pa rin at malinis. Pagpasensyahan niyo na po kung maliit ang kwarto ko, ma'am. Umiling naman si Yara. Okay lang. Ako nga dapat nang humingi ng pasensya dahil napakalaki ng storbo na nagawa ko sa'yo. Ngumiti ang lalaki. Kahit kailan po,
hindi kayo magiging istorbo sa akin. Para po sa akin, kayo ang nagligtas ng buhay ng tatay ko. Kaya malaki ang utang na loob ko sa inyo. Hindi na nagsalita si Yara. Nandito po pala lahat ng mga gamit nyo. Lalabas na po muna ako para makapagpahinga na kayo. Tumango si Yara at nagpasalamat kay Miguel. Lumabas na rin ito kaya naupo si Yara sa isang higaan na may isang dangkal lang na kalaki na foam. Hindi man ganun kakapal ay sa tingin niya ay makakapagpahinga naman siya. Dinalhan na lang ni Miguel ng pagkain si Yara sa kwarto. Makalipas ang oras at gabi na pero hindi pa rin makatulog si Yara kaya naman lumabas siya ng bahay. May nakita siyang kubo, hindi malayo, kaya nagpunta siya doon. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig lang ang naririnig niyang ingay. Sariwa din ang simoy ng hangin dito sa probinsya. Pakiramdam niya ay kahit papaano gumaan ang pakiramdam niya dahil sa katahimikan ng paligid. Bakit gising pa po kayo, ma'am? Bagyang nagulat si Yara at napatingin sa lalaki. Napakamot naman ito sa batok. Pasensya na po at nagulat ko kayo. Bagya namang natawa si Yara. Ayos lang, hindi kasi ako makatulog. Dahil po ba hindi ganun kalambot ang higaan nyo? Huwag po kayo magalala. Bukas na bukas din po ay bibili ako ng mas malaking kama para sa inyo. Mabilis na umiling si Yara. Hindi naman sa ganun. Ayos na ako sa kama mo. Napabuntong hininga si Yara. Dahil lang naman sa nangyayari kaya hindi ako makatulog. Nakuha naman agad ni Miguel kung ano ang ibig sabihin ni Yara. Naupo siya sa kaharap nitong upuan. Naiintindihan ko po kayo. Alam kong nalilito kayo at nasasaktan dahil hindi nyo inaasahan na ang dalawang taong pinagkakatiwalaan nyo ay palihim pala kayong sinasaksak. Bahagyang natawa si Yara. Sinasaksak? Mas higit pa doon ang ginagawa nila, Miguel. Gusto nila akong patayin para makuha nila ang lahat ng kayamanan ko. Napailing si Yara na tila nalilito. Ano bang nagawa ko sa kanila para gawin nila sa akin to? Naging mabait naman ako sa kanila, lalo na kay Rebecca. Itinuring ko siyang sarili kong kapatid, kahit na hindi ko naman siya kadugo. Well, Charles, napalabi si Yara para pigilan ang mapaiyak. I just love him with all of my life and heart. Pero hindi ko inaasahan na magagawa niya ito sa akin. Napatingin si Miguel sa fish pond kahit na madilim na rito. Ang totoo po niyan, matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila. Nagulat naman si Yara at napatingin sa lalaki. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin ang lalaki kay Yara at maliit na ngumiti. Kapag pa sinabi ko sa'yo, ay maniniwala ka na ang pinakamamahal mong asawa at ang tinuturing mong kapatid ay may relasyon. Bigla namang natigilan si Yara. Naalala niya ang sinabi ng katulong at malungkot na ngumiti. Oo nga naman pala. Kung hindi ko pa nakita ng dalawa kong mata, ay hindi ako maniniwala. Napatitig si Yara sa lalaki. Kaya ba tinutulungan mo ko dahil naaawa ka sa akin? Tumango naman si Miguel. Dahil ayoko po na ginagawa kayong tanga ng mga taong akala nyo totoo kayong minamahal. Napakabait niyo po, ma'am, at hindi niyo deserve ang ginagawa nila sa inyo. Ang kaninang mga luha na pinipigilan ni Yara ay tuluyan ng tumakas sa kanyang mga mata. Hindi siya naiiyak dahil sa nangyari sa kanya. Naiiyak siya dahil may mga tao pa rin na na-appreciate ang ginagawa niya at ayaw siyang masaktan. Pinunasan ni Yara ang mga luha sa pisngi. Thank you, Miguel. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Kung hindi siguro dahil sa'yo, baka namatay na talaga ako ngayon. Ngumiti naman ang lalaki. Wala po yun, ma'am. Bahagyang natawa si Yara. Huwag mo na nga akong tawaging ma'am. Wala ka naman sa trabaho.
At isa pa, magkaibigan naman tayo. Kaya tawagin mo na lang akong Yara. Kung yun ang gusto mo, Yara. Sa kabila ng lahat ay gumaan kahit papaano ang pakiramdam ni Yara dahil nandito si Miguel. Kahit papaano ay may masasandalan siya. Kinabukasan, nang magising si Yara ay tanghali na. Madaling araw na rin kasi silang nakatulog ni Miguel. Sinamahan kasi siya ng lalaki at hindi iniwan hanggat hindi siya pumapasok sa bahay. Natigilan siya nang may makita siyang isang babae na kamukha ni Miguel at isang lalaking kasing edad lang ng babae. Ngumiti ang babae kay Yara at agad na lumapit sa kanya. Ikaw po pala si Ma'am Yara. Ako nga po pala si Mara, ang ina ni Miguel. Halata nga na ito ang ina ni Miguel dahil magkamukha ang dalawa. Ngumiti si Yara. Nice meeting you po, Aling Mara. Tumingin naman ang babae sa kanyang asawa. Siya naman si Berto, ang aking asawa, ang ama ni Miguel. Nakipagkamay naman si Yara sa lalaki. Kumusta po kayo, Mang Berto? Ngumiti ang lalaki kay Yara. Maayos naman po ako, ma'am. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo sa akin, sa amin ng pamilya ko. Totoo nga ang sinabi ni Miguel. Maganda kayo. Bagya namang nahiya si Yara dahil hindi niya inaasahan na sinabi pala iyon ni Miguel sa mga magulang nito. Nako, maraming salamat po. Halika po dito, Ma'am Yara. Kumain na po kayo. Tanghali na at hindi pa kayo kumakain. Baka nagugutom na po kayo. Baka mamaya iisipin ni Miguel na ginugutom namin ang bisita niya. Naupo naman si Yara. Naku po, Yara na lang po ang itawag niyo sa akin. Hindi naman po ako nandito bilang amo ni Miguel. Natuwa si Yara nang pagsilbihan siya ng ina ni Miguel. Hindi rin siya bored dahil marami itong kwento tungkol sa lalaki. Speaking of Miguel, nasan po pala siya? Tanong niya nang maalala ang lalaki. Nagatid lang po ng pagkain sa palayan para po sa mga magsasaka. Sagot ni Mara habang naguhugas ng plato. Gusto sana ni Yara na tumulong pero hindi siya nito pinayagan. Alam mo ba, Yara, napakabait ng anak ko na yan. Hindi maramot sa pamilya niya. Kahit na nasa tamang edad na siya, sa edad na pwede na siyang mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya, ay hindi niya ginawa. Ang sabi niya sa amin ay hindi siya mag-aasawa hanggat hindi niya kami naaahon sa hirap ng buhay. Pinunasan ni Mara ang kanyang kamay dahil tapos na itong maghugas ng plato. Kaya lahat ng sweldo niya ay pinapadala niya sa amin para tubusin ang lupain na naisangla namin noon. Hindi siya tumigil hanggat hindi namin nakukuha ang lupain. Kahit wala nang matira sa kanya, ay ayos lang. Napangiti naman si Yara. Miguel is a selfless man, Aling Mara. Nakikita ko po yun habang nasa bahay siya. Napakasipag at napakabait din pong anak siya. Lahat ka ng tao sa bahay ay gusto siya, lalo ng mga dalaga kong katulong. Bahagyang natawa ang ina ni Miguel. Oo, iha. Ang daming babaeng nagkakagusto sa anak ko pero ni isa, wala siyang pinatulan. Alam mo ba? Naupo ang babae sa kaharap na upuan ni Yara. Yung anak ng mayor namin, nagkagusto kay Miguel. Para namang nagka-interes si Yara. Mayaman yun at halos araw-araw ay dumadalaw yun dito sa amin. Kung ano-anong binibigay pero ni isa, walang tinanggap si Miguel. Napaisip naman si Yara. Bakit naman po hindi niya pinatulan? Mayaman naman yun at mas mapapadali ang buhay ng pamilya niya kapag yun ang naging asawa niya. Ngumiti ang babae. Iyan din ang sabi ng mga kaibigan niya. Sabi nga nila, kung sila daw ang niligawan ng anak ng mayor, ay baka sinagot na kaagad nila ito. Pero para kay Miguel, ang tunay na pag-unlad ng isang tao ay hindi magbabase sa ibang tao. Gusto niyang umunlad na talagang pinaghirapan niya. Kaya kahit anak pa raw yan ng presidente o hari, ay hindi niya sasagutin.
Napangiti na lang si Yara sa nalaman niya at naisip na napakabait na tao ni Miguel. Kaya napakaswerte ng pamilya nito sa lalaki at alam niya rin na maswerte din ang babaeng mamahalin nito. Napatigil sila sa pagkukwentuhan nang mag-ring ang cellphone ni Yara. Bago ang bili niyang cellphone at SIM card dahil ang dati niyang cellphone ay iniwan niya sa sumabog na kotse. Nakita niya ang number ng private investigator niya. "Excuse me lang po, Aling Mara. Sasagutin ko lang po itong tawag." Tumango naman ang babae kaya lumabas na ng bahay si Yara at doon sa kubo sinagot ang tawag. "Anong balita?" Alam na po ng asawa at kapatid nyo. Napatay na kayo. Napahawak si Yara sa kwintas niya na bigay ng mami niya. Sa ngayon po ay inaayos ng asawa nyo ang lamay nyo. Mukhang naniwala naman sila na kayo yung nasa kotse dahil sa engagement at wedding ring nyo. Ang asawa niya na po ang nag-identify ng katawan nyo. Huminga ng malalim si Yara. "Mabuti naman. Basta, sundan mo lang sila kahit saan sila magpunta. Kumuha ka ng ebidensya na sila ang nagplano sa pagpatay sa akin. Ebidensya ng kanilang relasyon at kahit na ano pa na laban sa kanila. Yung tipo na hindi na sila makakawala sa batas. Kapag handa na ang lahat, ay muli akong magpapakita sa kanila." Tumango naman ang lalaki. Yes, ma'am. Babalitaan ko na lang po kayo ulit. Pinatay na ni Yara ang tawag at mahigpit na hinawakan ang cellphone. Nakita niya si Miguel na papalapit sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Pinaghahandaan na raw ni Charles ang lamay ko. Mukhang naniniwala sila na ako nga iyon." Tumango naman si Miguel. "Siguro ay sobrang saya nila ngayon dahil akala nila patay na ako. Akala nila makukuha na nila ang yaman ko. At magiging malaya na sila." Biglang sumeryoso ang mukha ni Yara. "Pero nagkakamali sila. Babalik ako. At sa pagbabalik ko ay ang pagbagsak nilang dalawa. Sisiguraduhin ko nagagapang sila sa lupa at pagsisisihan nila ang ginawa nila sa akin." Napatitig si Miguel kay Yara. Naiintindihan ko. At alam kong kaya mong gawin yun kay Rebecca. Pero, kaya mo bang gawin yan sa asawa mo? Natigilan naman si Yara at napatingin kay Miguel. Asawa mo siya. At alam kong minahal mo siya. Kaya mo bang makita na maghirap siya? O papatawarin mo siya at bibigyan ng pangalawang pagkakataon? Natawa ng mapakla si Yara. Kung nagloko lang siya, siguro mapapatawad ko siya. Dahil mahal ko siya at asawa ko siya. Kaya mabibigyan ko pa siya ng pangalawang pagkakataon. Pero ang planuhin na patayin ako? Hindi. Hinding-hindi. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa akin. Kaya pagbabayaran nila ang ginawa nilang yon. Oo, mahal ko si Charles. Pero noon yon, noong hindi ko pa alam ang ginagawa niyang kalokohan. Napalitan na ng galit at puot ang dating pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Hindi alam ni Yara kung ngiti ba ang nakita niya sa labi ng lalaki dahil seryoso itong nakatingin sa kanya. Mabuti na kasi yung sigurado tayo para hindi masayang lahat ng plinano natin. Ayoko lang na mapunta sa wala ang lahat ng ginawa natin. Seryoso na tinignan ni Yara ang lalaki. Pagbabayaran ko sila, Miguel. Iyan ang tatandaan mo. Makahanap lang ako ng matibay na ebidensya, ay babalik na ako at tatapusin ko ang kasiyahan nila. Tumango naman ang lalaki. Pero habang nandito ka, ay magpahinga ka na muna at mag-enjoy. Napatingin si Yara sa lalaki. Gusto mo bang samahan kita sa manggahan? Balita ko ay maraming bunga ngayon. Ngumiti naman si Yara. Sige. Nagbihis si Yara at sumama kay Miguel sa manggahan. Nakita niya ang maraming tao na nag-harvest ng mga mangga.
Kumuha si Miguel ng mangga mula sa puno na abot niya. Gusto mong kumain? Tumango naman si Yara bilang sagot. Kumuha naman ng kutsilyo si Miguel at binalatan ito. Nanghingi na rin siya ng alamang sa isa sa mga tao dito. Nang matapos siya sa paghiwa, ay binigay niya ito kay Yara. Ang sarap, sabi ni Yara nang kainin niya ang mangga. Kulay berde ang kulay ng balat ng mangga, pero kulay dilaw ang loob nito. Hindi rin ganun kaasim. Ang sarap naman ito. Napangiti si Miguel. Sige lang, kumain ka lang. Sa inyo rin ba to? Tumango naman si Miguel. Oo, nabili ko lang to sa murang halaga. Na-hospital kasi ang asawa ng nagmamay-ari nito at kailangan niya ng pera. Hindi ko alam kung bakit sa akin siya lumapit pero nang sinabi niyang ibebenta niyang manggahan na ito ng ganung halaga, kinuha ko na kaagad. Sayang din naman kasi kung mapupunta sa iba. May naalala naman si Yara. Yan ba yung araw na bumalik ka sa akin ng malaking halaga? Tumango naman si Miguel. Naaalala mo pa pala yun? Akala ko nakalimutan mo na yun dahil masyado kang busy. Hindi naman. Kahit busy naman ako, ay naaalala ko pa rin naman kung ano ang mga nilalapit sa akin ng mga tao ko. Nakangating binabalatan ni Miguel ang isa pang mangga. Kaya nga, mahal na mahal ka ng mga tao mo. Dahil hindi lang mga tauhan ang turing mo sa kanila. Sa amin, tinuturing mo rin kami na pamilya mo. Napabuntong hininga si Yara. Iyon kasi ang turo sa akin ni Mami noong nabubuhay pa siya. Ang sabi niya, kahit ba kami ang nagpapasweldo sa mga tao namin, ay dapat ituring pa rin namin silang kapantay namin. Dahil pareho lang naman tayong mga tao. Napatango naman si Miguel. So, sa mami mo pala ikaw nagmana? Siguro, o sadyang itinatak ko lang sa aking isipan ang lahat ng aral na binigay niya sa akin. Nagpapasalamat rin ako sa mami mo dahil nagluwal siya ng isang maganda at mabait na katulad mo. Natigilan si Yara sa pagkain ng mangga at napatitig sa lalaki. Ngumiti ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong meron at kung bakit parang may kakaiba siyang nararamdaman. Bumibilis ang tibok ng puso niya at parang may kung ano sa kanyang tiyan. Hindi kaya ito sa kinain niyang mangga? Baka nasobrahan na siya kaya may kakaiba siyang nararamdaman sa tiyan niya. Makalipas ang ilang araw na nakatira si Yara sa bahay ni Miguel ay naging maayos naman ang pagtrato sa kanya. Sa buong buhay niya ay mukhang ito na ang pinakamaganda at relaxing na bakasyon niya. Minsan ay nakakatulong na siya sa ina ng lalaki. Pumapayag na kasi ito na tumulong siya, lalo na at wala naman siyang ginagawa. Minsan naman ay nakikipaglaro ito sa mga kapatid ni Miguel. Maliit pa kasi ang bunso nitong kapatid. Halos hinihingal naman si Yara habang nakaupo sa bahay kubo. Naghahabulan kasi sila ni Luisito, ang bunsong kapatid ni Miguel na 10 taong gulang pa lamang. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga bata. Sabi ni Miguel at nilagay sa mesa ang dinala nitong merienda na puto at fresh buko juice. Nakangiti namang nakatingin si Yara sa bata na ngayon ay nakikipaglaro na sa kapwa nitong bata. Matagal ko nang gustong magkaanak pero sadyang hindi kami nabiyayaan ni Charles. Hindi naman siguro langid sa kaalaman mo kaya nasa bahay lang ako. Napabuntong hininga si Yara nang maalala na naman ang lalaki. Siguro ay blessing in disguise na rin na hindi kami binayaan ng anak. Kasi kung nagkataon na nagkaanak kami, kawawa ang bata. Only child lang ako kaya noong mag-asawa ako ay pinangarap kong magkaroon ng maraming anak. Bagya namang natawa si Miguel. Madami talaga? Oo, kasi gusto ko maraming bata sa bahay. Yung tipong maingay dahil sa mga tawanan nila. Para may kalaro din yung mga anak ko. Muling napabuntong hininga si Yara. Pero sa tingin ko, hindi na yun matutupad. Napakunot noo si Miguel. Papaano mo naman nasabi yun? Natawa ng mapakla si Yara. Sa tingin mo,
sa nangyari sa akin? Muli pa ako mag-aasawa? Umiling si Yara. I don't think so, Miguel. Mahirap nang magtiwala ulit. Napatango naman ang lalaki. Sabagay, may point ka. Pero huwag ka munang magsalita ng patapos. Napatingin si Yara sa lalaki. Kasi tuso ang puso. Sinasabi ng isip mo na ayaw mo nang magmahal at magtiwala ulit. Pero iba naman ang sinasabi ng puso mo. Basta ang masasabi ko lang ay piliin at kilalanin mo muna ang lalaki bago mo siya mahalin. Natigilan naman si Yara at napaisip. Ngayon niya lang kasi na-realize na hindi pala ganoon katagal ang pagkakakilala niya kay Charles. Nakilala niya lang kasi ito sa burol ng mga magulang niya. Pinakitaan siya nito ng kabaitan at hindi iniwan habang nagluluksa siya. Kaya ito ang naging sandigan niya. Siguro ay dahil na rin sa lungkot kaya nagtiwala kaagad siya sa lalaki. At dahil sa pinapakita nitong kabaitan ay nahulog kaagad ang loob niya. Para sa'yo, Yara. Napatingin si Yara sa lalaki at sa binigay nitong hot choco. Kinuha naman niya ito. Salamat. Naupo si Miguel sa tabi ni Yara. Iniisip mo na naman ba siya? Pagtukoy ni Miguel sa asawa ng babae. Mahina namang natawa si Yara at umiling. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong hindi? Nagkibit balikat lang ang lalaki bilang sagot, dahilan para mapabuntong hininga si Yara. Ang totoo, parang gusto ko nang tumira dito sa inyo. Uminom ng hot choco ang lalaki habang nakatingin kay Yara. Kasi napaka-peaceful dito. Sa lugar na ito lang ata ako nakakuha ng peace of mind. Ngumiti ang lalaki. Kapag tapos na lahat ng problema mo, pwede ka namang bumalik dito. Magbakasyon kung kailan mo gusto. Palagi kang welcome dito. Napatitig si Yara sa lalaki. Alam mo, Miguel, napakaswerte ng babaeng mamahalin mo. Bahagyang natawa ang lalaki. Talaga ba? Tumango naman si Yara. Paano mo naman nasabi? Itinaas ni Yara ang kanyang dalawang paa sa upuan at tumingin sa lalaki. Kasi napakabait mo. Guwapo rin. Maasikaso. Ewan ko. Lahat na ata ng hinahanap ng isang babae ay nasa iyo na. Kaya kung sino man ang babaeng mamahalin mo, maswerte siya. Biglang natigilan si Yara dahil nakatitig sa kanya ang lalaki. Masasabi mo ba yan sa sarili mo? Kapag sinabi ko na ikaw ang babaeng minamahal ko? Hindi nakasagot si Yara. Actually, matagal na kitang gusto, Yara. Una pa lang kitang nakita, ay nagustuhan na kita dahil sa maganda mong muka. Pero nang malaman ko na mabait ka, ay mas lalo akong nahulog sa'yo. Pero dahil sa may asawa ka na, pinigilan ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Mas pinili kong maging kaibigan mo na lang. Gustong magsalita ni Yara pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Umiling naman si Miguel. Hindi mo naman kailangan sumagot. Hindi rin naman ako nanliligaw para sagutin mo ko. Napanganga na lang si Yara. Kung ganon, bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Nagkibit balikat ang lalaki at uminom. Siguro ay gusto ko lang mailabas tong matagal ko nang tinatagong nararamdaman para sa'yo. Kasi pagkatapos ng lahat ng to, ay di na ako babalik sa bahay mo. Natigilan naman si Yara. Bakit naman? Maliit namang ngumiti si Miguel habang nakatitig sa babae. Kasi gusto ko nang kalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. Sa tingin ko kasi, habang nandun ako sa bahay mo, ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Total, maayos naman na ang buhay ng pamilya ko. Nabubuhay na sila kahit hindi na ako magtrabaho sa'yo. Nabayaran ko na rin ang utang na loob ko sa'yo sa pamamagitan ng pagtulong ko sa'yo. Kaya sa tingin ko, ay wala nang dahilan pa para manatili ako sa bahay mo. Hindi naman nakasagot si Yara. Pero huwag ka mag-alala. Kung maisipan mo man na magbakasyon dito, welcome ka pa rin naman.
Tumayo na ang lalaki at ngumiti kay Yara. Good night, Yara. Umalis na ito at naiwan si Yara na tulala sa bahay kubo. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Matagal na siyang gusto ng lalaki. Napahawak siya sa kanyang dibdib na kanina pa mabilis ang pagtibok nito. Ano bang ginawa sa kanya ng lalaki? Bakit ba parang nalilito nito ang kanyang puso at isipan? Kaya ba niyang magmahal ulit sa kabila ng nangyari sa kanya? Napapailing na lang si Yara. Nalilito na tuloy siya. Hindi rin nakatulog si Yara dahil sa mga nalaman niya kagabi mula kay Miguel. Kinabukasan ay kung makaasta ang lalaki ay parang wala itong inamin kagabi. Kung ano kasi ang trato nito sa kanya noong nakaraan ay ganoon pa rin ngayon. Pakiramdam tuloy niya ay parang nananaginip lang siya kagabi. Kumain ka na, Yara. Pinagsilbihan si Yara ng lalaki. Alis na rin pala ako. Agad na napatingin si Yara sa lalaki. Saan ka pupunta? Sa manggahan. Maglalagay kasi ng fertilizer ang ibang mga tao doon at tutulong ako. Sabi ni Miguel habang busy sa hapagkainan. Pwede ka namang tumambay sa bahay kubo at doon matulog muna. O kaya ay mamasyal ka na muna sa bayan. Sasamahan ka naman ni nanay. Sasama ako sa sa manggahan. Napatigil sa pagkain si Miguel. Sigurado ka ba? Baka maboard ka lang doon. Umiling si Yara. Hindi naman siguro. Pwede rin akong tumulong. Bahagyang natawa ang lalaki. Ikaw bahala. Nakaramdam ng inis si Yara dahil sa inaasta nito. Kung makaasta kasi ito ay parang wala itong gusto sa kanya. Hindi kaya pinagtripan lang siya ng lalaki kagabi? Nang matapos silang kumain ay nagpunta na rin sila sa manggahan. Agad namang binati ng mga tao si Miguel na tila magkakasama lang sila sa trabaho at walang amo at empleyado sa kanila. Dito ka na muna. Inilapag ni Miguel ang dinala nitong banig. Kung gusto mong kumain ng mangga, ay may kutsilyo dito. O gusto mong pagbalatan kita? Nakarinig sila ng tukso mula sa mga tao dahil sa sinabi ni Miguel. Napailing habang natatawa si Miguel habang si Yara ay nahihiya. Ako na lang, kaya ko naman magbalat. At isa pa, nakakaistorbo ako sa trabaho mo. Natigilan si Yara nang ngumiti ang lalaki. Sanay naman na siya na nakikita itong nakangiti. Pero bakit parang may kakaiba sa ngiti ng lalaki ngayon? Parang sa paningin niya ay kumikinang ang labi nito. Kahit kailan, hindi ka nakakaistorbo sa akin. Isang hiyawan na naman ang narinig nila mula sa mga tao. Naku, Miguel, baka mamaya langgamin kayong dalawa dyan. Nagtawa na naman ang mga tao sa sinabi ni Mang Kanor. Napapailing na lang si Miguel. Kayo talaga, Mang Kanor. Tigilan niyo na nga si Yara at baka mahiya pa. Iniwan na nga si Yara ni Miguel at nagsimula na itong magtrabaho. Habang kumakain siya ng mangga, ay nakatingin siya sa lalaki. Nakikipagkwentuhan ito sa ibang mga lalaki habang nagtatrabaho. Mula sa kinauupuan niya, ay narinig niya ang tawanan ng mga ito. Hindi na namalaya ni Yara na nakatingin na pala siya kay Miguel habang may ngiti sa labi. Bigla niya tuloy naisip ang sinabi ng lalaki kagabi na matatawag ba siyang maswerte kung siya ang babaeng mamahalin nito? Napaisip siya, bakit siya? Kung tutuusin ay may asawa na siya at hindi na siya malinis. Marami pa namang ibang babae dyan na walang sabit. Pero bakit siya? Napapailing na lang si Yara. Nabalik siya sa ulirat nang may marinig siyang boses ng babae na tinatawag ang pangalan ni Miguel. Nakita niya ang isang dalaga at magandang babae. Sa tingin niya ay mas bata ito sa lalaki. Hi Miguel, kumusta ka na? Nakabalik ka na pala sa lugar natin pero hindi mo man lang ako dinalaw. May pagtatampong sabi nito. Kumunot ang noo ni Yara
nang ipinaglandas ng babae ang kamay nito sa dibdib ng lalaki na parabang inaakit ito. Mas nainis siya nang hinayaan lang ito ni Miguel. Aba, mukhang gustong-gusto nito ang ginagawa ng babae. Ngumiti si Miguel. Pasensya ka na, Chloe. Naging busy kasi ako. Tahimik lang ang mga tao sa paligid nila habang si Yara ay nangliliit ang mga mata na nakatingin sa dalawa. Siguro naman ay may free time ka mamaya pagkatapos mo dito. Napatingin si Miguel kay Yara na kaagad naman siyang umiwas ng tingin. Napapikit siya ng mariin. Baka mamaya ay nakita siya ni Miguel at kung ano ang isipin pa nito. Hindi siya umangat ng tingin at nakinig na lang sa dalawa. Sige, mamayang hapon. Punta na lang kita sa bahay niyo. Napasinghap naman ang babae sa sobrang tuwa. Pangako mo yan ah. Tumango naman si Miguel. Hihintayin kita sa bahay, Miguel. Umalis na rin ang babae. Bigla namang nawala sa mood si Yara at tumayo na. Aalis na sana siya nang tawagin siya ni Miguel. Saan ka pupunta, Yara? Umikot ang mga mata niya pero nakangiting tumingin sa lalaki. Ayaw niyang makita na bad mood siya at baka kung ano pa ang maisip nito. Uuwi na ako. Bigla akong na-bored dito. Wala naman akong ibang ginagawa kundi ang kumain. Peking ngumiti ito sa lalaki. Ihatid na kita. Umiling si Yara. Hindi na. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Memorize ko naman ang daan pa uwi kaya okay lang. Binigyan pa ni Yara ng isang peking ngiti ang lalaki bago tumalikod at umalis na. Ayaw na niyang manatili sa lugar na iyon. Nagdadabog siya habang naglalakad. Hindi niya nagustuhan ang nakita at narinig niya kanina. Napakasinungaling na lalaki. Ang sabi niya, mahal niya ako. Tapos ngayon, makikipag-date siya sa iba? Ano bang trip niya? Naiinis na sabi ni Yara habang naglalakad. Bigla siyang napahinto nang may ma-realize siya. Teka, bakit ako nagagalit? Natawa si Yara. Wala naman kaming relasyon kaya bakit ako magagalit kung may ibang babae siya? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit nga ba ako nakakaramdam ng ganitong sakit? Gusto ko na ba si Miguel? Napahawak si Yara sa bibig at napaisip ng malalim. Gusto? Hindi pa nga sila hiwalay ni Charles pero nagkakagusto na siya sa ibang lalaki. Posible ba iyon? Natawa na lang ng mapakla si Yara. May affair nga ito habang kasal sila samantalang siya ay gusto pa lang. Siguro nga ay may gusto na siya kay Miguel dahil sa kabaitan na pinapakita nito sa kanya. Iniligtas pa nito ang buhay niya. Hindi rin naman kasi mahirap mahalin ang lalaki kaya hindi imposible. Napaisip siya sa sinabi ng lalaki noong isang araw na kapag tumibok ang puso ay wala nang magagawa ang isip kahit ayaw pa nito. Natawa na lang siya sa kanyang sarili. Sa pangalawang beses ay nagmahal ulit siya. Dahil sa lalim ng pag-iisip ni Yara kay Miguel ay hindi niya napansin kung saan na siya naglalakad. Hindi na ito ang daan papunta sa bahay ni na Miguel. Napatingin siya sa paligid at halos puno na ang nakikita niya. Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil malapit nang gumabi. Nasaan na ako? Niyakap ni Yara ang sarili. Sinubukan niyang maglakad pabalik pero parang mas lalo lang siyang nawawala. Bigla na lang bumuhos ang ulan, dahilan para mapasilong siya sa ilalim ng puno. Umupo siya roon, niyakap ang sarili at naiyak na lang sa katangahan niya. Nasaan ka na, Miguel? Please, save me. Sa isip ni Yara ay kapag nahanap siya ni Miguel ay senyales na iyon na dapat niyang sundin ang puso. Kahit yakap-yakap niya na ang sarili ay nilalamig na siya dahil basang-basa na siya ng ulan. Kanina pa siya dito pero hanggang ngayon ay wala pa ring tao na napapadaan dito. Wala pa rin si Miguel.
Mas lalong napaiyak si Yara nang maalala niya na hindi na darating ang lalaki dahil may date pala ito kasama ng dalaga. Mukhang habang buhay na siyang mag-isa sa buhay. Siguro ay hindi talaga para sa kanya si Miguel. Sa sobrang pag-iisip ni Yara ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang makarinig siya ng sigaw. Yara! 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 Kung naririnig mo ako, sumagot ka, Yara! Sigaw ni Miguel sa pangalan ng babae. Nanginginig ang katawan ni Yara at kahit pa napapaos na ang boses niya, ay sumigaw pa rin siya. Miguel! Nandito ako! Miguel! Napalingon-lingon naman si Miguel sa paligid at hinahanap ang babae. Susundan ko ang boses mo. Sumigaw ka lang, Yara! Napalunok ng mariin si Yara at napatikhim. Miguel! Miguel! Paulit-ulit na bigkas ni Yara sa pangalan ng lalaki hanggang sa matagpuan siya nito. Kaagad siyang niyakap ng lalaki. Napaiyak na lang din siya habang mahigpit na niyakap si Miguel. Ang akala ko, hindi mo na ako matatagpuan. Kumalas si Miguel at sinapo ang mukha ni Yara. Nag-alala ako nang makauwi ako sa bahay at sinabi nila nanay na wala ka pa raw. Kaya agad kitang hinanap. Nakita ni Yara ang pag-aalala sa mukha nito. Muling kumabog ng mabilis ang puso niya. Para na itong sasabog. Hindi niya na napigilan ang sarili at hinalikan ang lalaki sa labi. Nagulat man si Miguel pero sinuklian niya rin ito ng kanyang halik. Nagdikit ang noo nilang dalawa nang maghiwalay ang mga labi nila. Mahal na rin kita, Miguel. Biglang napatayo si Miguel at gulat na nakatingin sa babae. Anong sabi mo? Ngumiti si Yara. Ang sabi ko sa sarili ko kanina na kapag hinanap mo ako, ay susundin ko ang puso ko. Hinaplos ni Yara ang mukha nito. Sino ba naman ako para tanggihan ang pagmamahal mo? Napakalaki ng nagawa mo para sa akin, Miguel. Hindi mo lang ako niligtas. Minahal mo pa ako sa kabila ng lahat. Pinipigilan ni Miguel na mapangiti ng malaki. Mahal mo ako kahit na mahirap lang ako. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang nakasanayan mo, Yara. Simple lang ako. At ito lang ang buhay ko. Nakita mo naman. Hinaplos ni Yara ang muka ng lalaki. Oo, Miguel. Nakita ko lahat. Nakita ko ang pagiging simple mo. Ang pagiging mapagmahal mo na anak at kapatid. Ang pagiging mabait mo, maasikaso at maalaga. Dahil sa pagtira ko dito, ay mas nakilala kita. Mas masasabi ko sa sarili ko na kapag minahal kita, ay ikaw na ang lalaking para sa akin. Dahil sa kabila ng lahat, hindi mo ako pinabayaan at iniwan. Napatawa si Miguel at hinawakan ang kamay nito. Hinalikan niya ang kamay nito. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya, Yara. Noon, pinangarap lang kita. Pero ngayon, ay nasa harap na kita. At sinasabi mo na mahal mo na rin ako. Huwag ka mag-alala. Mamahalin kita. At iingatan na parang kayamanan ko. Niyakap ni Miguel ang babae. Sobrang saya naman ni Yara dahil nararamdaman niya ang tunay na pagmamahal ni Miguel para sa kanya. Nang makauwi sila Yara, ay agad siyang naligo. Pinaghanda din siya ng pagkain ng lalaki na may kasamang mainit na sabaw. Nang matapos siyang pakainin ni Miguel, ay pinainom siya nito ng gamot. Sa susunod talaga ay, di na kita hayaan na umalis ng mag-isa. Kung saan-saan ka napupunta. Napanguso naman si Yara. Kasalanan mo rin naman kung bakit ako nawala. Tumaas ang isang kilay ni Miguel. At paano ko naman naging kasalanan? Naiya namang yumuko si Yara. Kasi pumayag ka sa date niyo ni Chloe at sinabi mo pang susunduin mo siya sa bahay nila. Akala ko ba mahal mo ako? Pero bakit ka nakikipag-date sa ibang babae?
Natawa naman si Miguel at inipit ang ilang hibla ng buhok ni Yara sa gitna ng tenga nito. Sinabi ko lang yun para pagsilosin ka. Hindi makapaniwala na nakatingin si Yara sa lalaki na ngayon ay nakangisi. Mukhang naging effective naman. Nawala ka nga sa sobrang selos mo. Mahinang hinampas ni Yara ang braso nito. Ang daya mo! Ngumiti naman si Miguel at hinaplos ang pisngi ni Yara. Kasi ang sabi nila, mapapaamin mo lang daw ang isang babae kapag pinagselos mo ito. Kasi kapag hindi nagselos ang isang babae, ay ibig sabihin, wala talaga itong gusto sa'yo. Kaya totoong may gusto ka sa akin kasi nagselos ka kay Chloe. Napanguso na lang si Yara dahil bigla siyang napaamin dahil nga sa selos. Huwag mo nang gagawin yun ulit ah. Ayoko nang lumalapit ka pa sa iba. Napayuko si Yara. Alam mo naman na nangyari sa akin at pakiramdam ko, mahirap nang magtiwala ulit. Tumango si Miguel dahil nauunawaan niya ang babae. Mabuti na lang pala at puro lalaki ang kapatid ko at sinanay lang ang babae sa buhay ko. Maliban sa'yo. Hindi mo naman siguro pagseselosan si nanay, di ba? Natawa naman si Yara at napatitig sa lalaki. Oh, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Mas nagagwapuhan ka na ba ngayon? Hinaplos ni Yara ang mukha ni Miguel at tumitig sa mga mata nito. Guwapo ka na, noon pa man. Pero ngayon na mahal na kita, ay mas gumuwapo ka ngayon sa paningin ko. All this time, ngayon lang ako nakaramdam ng peace of mind. Pinagdikit ni Miguel ang kanilang mga noo. At habang buhay kong ipaparamdam sa'yo, ang peace of mind na yon. Hinalikan ni Miguel si Yara sa labi, pero agad ding napalayo nang makarinig sila ng tikim. Nahiya siya nang makita ang ina ni Miguel. Pagpahingain mo na muna si Yara, anak. Ramdam ni Yara ang pag-iinit ng magkabila niyang pisngi dahil sa hiya. Natatawa namang tumango si Miguel. Opo, Nay. Umalis na rin ang ina ni Miguel at naiwan silang muli. Magpahinga ka na, Yara. Kapag may kailangan ka ay huwag kang mahiya na tawagin ako. Hiniwakan ni Yara ang kamay ni Miguel. Salamat, Miguel. Lahat ay gagawin ko para sa'yo, Yara. Hinalikan ni Miguel ang noo ng babae. Good night, Yara. Dream of me. Kikiligin sana si Yara kung hindi pa hinabol ng lalaki ang mga salitang iyon. Natatawa lang itong umalis. Nahiga na si Yara at napatingin sa kisame. May ngiti sa mga labi niya. Pakiramdam niya ay para siyang teenager na first time na na-in love. Ito kaya ang true love na matagal na niyang hinahanap? Dahil ang akala niya na pagmamahal ni Charles sa kanya ay hindi pala totoo. Kailangan na niyang madaliin ang lahat para maging malaya na rin sila ni Miguel. Samantala, nasa isang burol sina Miguel at Yara habang nagpipiknik. Masarap ang simoy ng sariwang hangin. Gusto nga sana ni Yara na matulog dito, pero gusto niyang sulitin ang araw na kasama si Miguel. Hindi niya maiwasang mapahikab. Matulog ka kaya muna. Mukhang napuyat ka sa kakaisip sa akin. Biro ni Miguel. Isinandal ni Yara ang ulo sa balikat ng lalaki. Ayoko matulog. Gusto kong kasama kita. Natawa lang ang lalaki. Makapagsalita ka naman, ay parang di mo na ako makakasama bukas. Hindi nagsalita si Yara dahilan para mapatingin ang lalaki sa kanya. Aalis ka na. Umayos ng upo si Yara at humarap sa lalaki. Nakakuha na ng solid evidence ang private investigator ko. May ebidensya na siyang nakuha ng kataksilan ng dalawa. Nabalitaan ko rin sa abogado ko na inaasikaso na ni Charles ang paglilipat ng lahat ng kayamanan ko sa pangalan niya. Kailangan ko nang bumalik sa lalong madaling panahon bago pa mangyari iyon. Bagya namang nalungkot si Miguel. Babalik ka pa ba? Ngumiti si Yara
at tinaplos ang mukha nito. Oo naman, babalik ako kasi nandito ang lalaking mahal ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Yara na nasa mukha niya. Hihintayin kita, Yara. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Napabuntong hininga si Miguel. Gusto mo bang samahan kita? Gusto ko kasing nandoon ako para suportahan ka sa laban mo. Umiling si Yara. Hindi na, Miguel. Laban ko to kaya haharapin ko to mag-isa. Pero alam ko naman na hindi ako nag-iisa dahil alam kong nandyan ka para sa akin. Sapat ng lakas sa akin na alam kong mahal mo ko. Hinawakan ni Yara ang kamay ng lalaki at pinisil ito. Salamat sa pangalawang buhay at sa pangalawang pagkakataon na binigay mo sa akin para muling magmahal. I can't thank you enough. Hinaplos ni Miguel ang mukha nito. Tama na sa akin na mahal mo rin ako, Yara. Lahat ay gagawin ko para sa'yo. Kumuha si Miguel ng bulaklak at ang manipis nitong sanga na piniikot niya ito na parang nagmukhang singsing. Isinuot niya ito sa daliri ni Yara. Wala pa akong singsing kaya ito na lang muna. Baunin mo ang bulaklak na to, Yara. Simbolo ng aking pagmamahal sa iyo at katapatan. Pinapangako ko sa iyo na habang wala ka pa, hindi ako maghahanap ng iba. Dahil ikaw lang ang mahal ko, Yara. Hindi na iwasan ni Yara ang mapaiyak dahil sa sobrang saya. Hindi ko ito iwawala, Miguel. Itatago at iingatan ko ito. Kapag maayos na ang lahat, ay babalik ako. And I will love you with all of my life and heart. Tumango naman si Miguel at niyakap si Yara ng mahigpit. Masakit man sa kanila ang malayo sa isa't isa, ay kailangan. Masinulit pa nila ang araw na magkasama silang dalawa na walang ibang iniisip. Kailangan na muna niyang ayusin ang buhay niya bago muling bumuo ng buhay kasama si Miguel. Samantala, Ano ba, attorney? Halos 2 buwan na kaming naghihintay Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatransfer sa akin ang mga ari-arian ng namatay kong asawa? Naiinip na sabi ni Charles habang katabi nito si Rebecca. Oo nga naman, attorney. Halos 2 buwan na rin simula nang mamatay ang kapatid ko. Nagluluksa pa rin kami hanggang ngayon pero mahalaga din naman na maisalin na kay Charles ang mga ari-arian ni Yara para naman siya na ang maging bagong may-ari ng kumpanya. Huminga naman ng malalim ang attorney. May bisita po akong darating ngayon at hihintay na lang po natin siya. Kunot ang noo ng dalawa. Bisita? Sino? At anong koneksyon niya sa pinag-uusapan natin? Biglang bumukas ang glass door at pumasok si Yara na naka-all black, naka-shades ng black at may malaking summer hat na kulay black. Para itong pupunta sa isang burol. Tinanggal niya ang shades dahilan para magulat ang dalawa. Yara? Nauutal na bigkas ni Charles sa pangalan ng asawa. Napatayo siya. Buhay ka? Pero, papaano? Ngumisi naman si Yara sa lalaki. Miss me, honey? Napakurap-kurap naman si Rebecca at napatayo na rin sa sobrang gulat. Para siyang tinakasan ng tugo sa katawan. Imposible! Bulalas ni Rebecca habang nakatingin kay Yara. Hindi ikaw ang kapatid ko. Matagal na siyang patay. Imposible na mabuhay siya ulit. Hindi ka si Yara. Hindi ikaw ang kapatid ko. Natawa si Yara. Hindi naman talaga akong kapatid mo. Dahil hindi naman talaga tayo totoong magkapatid. Naupo si Yara katabi ng attorney habang nakatayo naman ang dalawa at gulat na nakatingin sa kanya. Total, kompleto na tayong lahat. Ay pwede mo nang sabihin sa kanila, attorney. Tumango naman ang attorney at may nilabas na envelope. Ito, ang annulment paper, Mr. Agustin.
Pirmahan niyo na lang po dito. Sabi ng attorney kay Charles at binigay ang ballpen sa kanya. What? Annulment paper? Nagtatakang tumingin si Charles kay Yara. Anong ibig sabihin nito, Han? At sandali, buhay ka? Pero bakit hindi ka nagpakita sa amin? Bakit hinayaan mo na maniwala kami na patay ka na? Sino ang bangkay na nilibing at pinagluksaan namin? Natawa si Yara sa loob niya. Pinagluksaan o nagsaya dahil wala na siya. Ngumiti si Yara sa lalaki. Ibinaba na rin niya ang malaking summer hat. Sorry to disappoint you, my dear husband, pero hindi ako namatay sa pagsabog ng kotse. In short, hindi akong iniyakan at pinagluksaan nyo kung nagluksa nga kayo. Kumunot ang noo ng dalawa at nagtataka. Palabas ko lang ang lahat ng yon. Isn't it that amazing? Ang galing ko dahil napaniwala ko kayo. Nalilito naman si Rebecca. What? Bakit mo naman gagawin yun sa asawa mo, Yara? Nababaliw ka na ba? Are you out of your mind? O baka naman naalog na yung utak mo noong naaksidente ka? Napaisip naman si Yara habang nakahawak sa baba niya. Bakit nga ba? Lumiwanag ang mukha ni Yara na para bang alam na niya ang sagot. Tama. Para mahuli kayong dalawa. Nakita ni Yara ang kaba sa mukha ni Charles. Namumutla na rin ang mukha nito. Mahuli? Ano bang pinagsasabi mo, Han? Tumawa ito pero halata namang pilit at may halong kaba. Sinanyasan ni Yara ang attorney. May inilabas ulit ito sa envelope at nilagay sa mesa ang mga picture nilang dalawa. Ang mga picture nila kung saan sila ay magkayakap, naghahalikan at pumasok sa isang hotel. So, papipiliin kita ngayon, Charles. Pipirmahan mo ba ang annulment paper at wala kang makukuha na kahit isang kusing? O? Napatigil sa pagsasalita si Yara nang sumingit ang lalaki. Ni kusing ay wala akong makukuha. Natawa naman nang mapakla ang lalaki. Bakit wala akong makukuha? Kahit nasa iyong kumpanya, ay may naiambag naman ako doon. Ilang taon din ako na nagtrabaho doon. Kaya kahit papaano, ay may shares ako doon. Nagkibit-balikit naman si Yara at napatango. May point ka pero wala kang magagawa. Either pipirmahan mo ang annulment paper o ipapakulong kita sa kasong adultery. Mabibilis ang paghinga ng malalim ni Charles dahil sa sobrang galit. Hinawakan naman ni Rebecca ang braso ni Charles. Pirmahan mo na lang, Charles, kesa naman makulong ka pa. May pera pa naman ako at pwede natin gamitin yun para mag-umpisa ulit. Napatiim ang bagang ng lalaki habang nakatingin kay Yara na nakangiti lang. Well, pipirma ka ba? Bibigyan lang kita ng 1 minuto para magdesisyon. Annulment o kulong? Napakuyom ng kamao si Charles at galit na nakatingin kay Yara. Bakit mo ginagawa sa akin to, Yara? Ginawa ko naman ang lahat para sa'yo Minahal kita at nung kailangan mo ako, ay palagi ako nasa tabi mo. Tapos ito lang igaganti mo sa akin. Napahawak naman sa dibdib si Yara. Bakit parang pinapalabas mo na ako ang may kasalanan kung bakit tayo nahantong sa ganito? Isa pa, kung ano ang ginagawa niyo sa akin, binabalik ko lang sa inyo. Biglang napalitan ng galit ang ekspresyon ni Yara. Baka nakakalimutan mo, you cheated on me with my stepsister. Sa dinami-dami pa talaga ng mga babae, ay yung tinuturing ko bang kapatid? What a jerk you are! Magkapatid pero tinuhog mo. Napatiimbagang naman si Rebecca. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Charles. Ako naman talaga ang totoo niyang mahal at hindi ikaw, Yara. Napatingin si Yara sa babae. Niligawan ka lang niya dahil sinabi ko para mapaibig ka niya at para makuha namin ang kayamanan mo.
Hindi pa man kayo magkakilala, ay kami na. Natawa si Yara at hindi inaasahan na matagal na palang may relasyon ang dalawa at talagang pinagplanuhan pala talaga ang lahat. Hindi siya makapaniwala na mismong ang tinuturing niyang kapatid ang nagplano ng lahat. Why are you doing this to me, Rebecca? Trinato kita na para kong sariling kapatid. Tapos ito lang igaganti mo sa akin? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo para gawin mo to sa akin? Galit namang tumingin si Rebecca kay Yara. Dahil naiinggit ako sa'yo, Yara. Lahat na lang ng atensyon ay nasa iyo. Kahit kay mommy, ako yung totoong anak niya. Pero ikaw itong gusto niya. Umiling si Yara. That's not true, Rebecca. Pareho tayong mahal ng mami mo. It is! Sigaw na Rebecca. Hindi mo lang alam dahil di naman pinaramdam sa'yo. Kaya kahit naging mabuti ka sa akin, nagagalit pa rin ako sa'yo. Kaya plinano ko to lahat. Para ang lahat ng meron ka ay maging akin. Napatango naman si Yara. Ngayon ay alam na niya ang lahat. Nasagot na ang lahat ng mga katanungan ni Yara. Kahit talaga anong kabaitan ang ipakita mo sa isang tao, kapag binalutan ng inggit, ay baliwala ang lahat ng kabaitan na pinakita mo sa kanya. Pipirma ka ba, Charles? Tumingin si Rebecca sa lalaki habang umiiyak. Alam na niya ang lahat, Charles. Pumirma ka na lang at magpapakalayo-layo na lang tayo. Magsimula tayo ulit. Tayong dalawa lang. Walang nagawa si Charles kundi ang pirmahan ang annulment paper. Sana, masaya ka na. Kinuha ng attorney ang annulment paper at binigay kay Yara. Well, I'm not happy yet. Biglang bumukas ang glass door at pumasok ang 3 pulis. Nagtataka naman si Rebecca. Anong ibig sabihin nito, Yara? Bakit may mga pulis? Hindi ba nangako ka kay Charles na kapag pumirma siya ay hindi mo siya ipapakulong? Tumango naman si Yara. Oo, sinabi ko nga iyon. Hindi ko siya ipapakulong sa kasong adultery. Pero, ipapakulong ko kayong dalawa sa kasong homicide. Agad na hinawakan ng mga pulis sina Charles at Rebecca. Please, hayaan mo na lang kami, Yara. Hindi na kami maghahabol sa'yo. Pangako, lalayo kami at di na kami magpapakita sa'yo. Taas noong tumingin si Yara sa babae. Sana, iniisip mo ang mga consequences ng mga plano mo bago mo ginawa. Sinira niyo ang buhay ko. Nananahimik ako pero ginulo niyo ang buhay ko. Pinaniwala sa mga bagay na hindi naman pala totoo. At ang pinakamasakit, pinagtangkaan niyo pa ang buhay ko na kung nagkataon na nagtagumpay kayo, ay wala na sana ko ngayon dito. Mapapatawad ko pa sana kayo kung nagtaksil lang kayo. Pero, pinagplanuhan niyo akong patayin at hindi ko kayo mapapatawad doon. Kinaladkad ng mga pulis sina Rebecca at Charles papalabas ng opisina. Nagsisigaw ang dalawa pero hindi nakinig si Yara. Ang dalawang yon ang dahilan kung bakit tumigas ang puso niya. Ibinigay na niya ang mga papeles sa attorney. Gusto kong mawala agad ang bisa ng kasal namin ni Charles, attorney. Tumango naman ang attorney. Yes, Miss Suarez. Dahil sa dami ng ebidensya natin, ay mapapadali ito. Tumayo na si Yara at nakipagkamay sa attorney. Thank you sa lahat, attorney. Thank you dahil isa kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Ngumiti naman ang attorney. It was my pleasure, Miss Suarez. Umalis na rin ang attorney at naiwan si Yara sa opisina. Napangiti siya dahil natapos na rin ang lahat. Tuluyan ang nawala ang bigat sa puso niya. Sa wakas ay tapos na. Nakakalungkot man isipin na humantong sila sa ganito pero kailangan ng dalawa na pagbayaran ang mga kasalanan nila. Makalipas ng ilang araw ay bumalik si Yara sa probinsya ni na Miguel.
Nalaman niyang naroon sa burol ang lalaki na halos araw-araw ay nandoon na para bang hinihintay siya. Miguel! Agad na napalingon si Miguel kay Yara. Tumakbo ito papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi pa ito kontento dahil binuhat pa siya nito at inikot-ikot sa ere. Natatawa na lang si Yara. Ano ba Miguel? Nahihilo ako. Ibaba mo nga ako. Ibinaba na rin ni Miguel ang babae. Sinapo nito ang muka ni Yara at inulanan siya ng halik sa muka. Natatawa naman siya. Sobrang saya ko na nakabalik ka na sa akin, na binalikan mo ko. Napangiti si Yara nang makita ang saya sa muka ng lalaki. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Bibilisan kong pag-aayos ng lahat para makabalik na kaagad sa'yo. Hinawakan ni Yara ang kamay ng lalaki. Sa taong tunay na nagmamahal sa akin. Maayos na bang lahat? Wala na ring bisa ang kasal namin ni Charles kaya may kinuha si Yara sa kanyang likod at binuksan ang isang red velvet box. Bumungad kay Miguel ang isang simpleng singsing na para sa lalaki. Pwede na tayo na magpakasal. Natawa si Miguel at hindi makapaniwalang nakatingin sa babae. Napahawak pa ito sa bibig nito. Bakit ikaw ang nagpo-propose? Ako dapat ang nagpo-propose dahil ako ang lalaki. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako gagawa ng ganito. Kaya, i-grab mo na. Napabuga ng malakas na hangin si Yara. Natawa ulit ang lalaki at may kinuhang box na kagaya ng box na hawak ni Yara. Bumungad sa kanya ang isang makinang na singsing. Nang umalis ka, binili ko ito at nilagay ang pangalan mo. Nakita ni Yara na naka-engrave ang pangalan niya sa singsing. Para sa pagbabalik mo ay aayain na kita magpakasal. Hindi na kasi ako makapaghintay na maging akin ka at makasama ka habang buhay. Napaluwa si Yara sa sobrang tuwa. Sabay tayong sumagot? Sabay silang natawa at tumango. Yes, I will marry you. Yes, I will marry you. Sabay nilang sabi at sinuot kaagad ang singsing. Para silang ikinakasal ngayon dahil nagpapalitan sila ng singsing. Kaagad na hinalikan ni Miguel sa labi si Yara. Mahal na mahal kita, Yara. Napangiti naman si Yara at kinilig. Mahal na mahal din kita, Miguel. Hindi man ikaw ang unang lalaki sa buhay ko, ay sisiguraduhin ko na ikaw naman ang huling lalaking mamahalin ko. Ikaw ang lalaki na makakasama kong bubuo ng pamilya, ang magiging ama ng marami kong anak. Bahagyang natuwa si Miguel. Okay, payag na ako sa maraming anak. Basta, ikaw ang ina. Sinapo ni Miguel ang mukha ni Yara at hinalikan ito sa labi. Makalipas ang 3 buwan ay kinasal na nga sina Miguel at Yara. Sa probinsya ni na Miguel sila kinasal at maraming dumayo. Kasama na roon ang mga tauhan ni na Miguel sa probinsya at ang mga katulong naman ni Yara sa Maynila. Gustuhin man ni Yara na sa probinsya manirahan ay hindi pwede dahil nandoon ang negosyo ng mga magulang niya. Kaya naman sa Maynila sila nakatira at umuuwi lang sa probinsya para magbakasyon. Tinuruan din ni Yara si Miguel kung papaano patakbuhin ang kumpanya dahil ito na ang mamamahala lalo na at buntis na siya. Makalipas ang 5 taon ay nagkaroon na sila ng 4 na anak. Halos magkasunod-sunod na pinanganak ni Yara ang mga anak nila. Masaya na rin siya dahil magkakalapit lang ang edad ng mga anak niya at natupad nga ang pangarap niya na magkaroon ng maraming anak. Maingay ang bahay nila dahil sa iyakan at tawanan ng mga anak niya. Minsan ay nagkakagulo sila pero masaya naman sila. Masaya na umuuwi si Miguel lalo na at isang magandang asawa at 4 na makukulit na mga anak ang sumasalubong sa kanya araw-araw.
It felt like heaven to Miguel at wala na siyang iba pang hihilingin pa. Para naman kay Yara ay mas naging masaya siya sa piling ng asawang si Miguel dahil walang araw na hindi pinaparamdam sa kanya ng asawa na mahal siya nito at ang mga anak nila. Sa marriage nila ni Miguel ay nakaramdam siya ng peace of mind at peacefulness kaya para sa kanya ay hindi na niya papakawalan pa ang lalaki. Habang buhay na silang magsasama